Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong mga nakarang araw nitong buong linggong ito ay kung sinusubaybayan natin ang mga pagbasa, marami pong naging pagpapagaling si Jesus, pagpapalayas ng masamang espiritu, at sa maraming pagkakataon na ginawa niya ito ay binabantayan siya ng mga tao sa kanyang paligid, ng mga iskriba at mga pariseyo, ng mga tagapamahala ng sinagoga, binabantayan si Jesus. At sa maraming pagkakataon, ipinaalala ni Jesus na ang pinakamahalagang batas ay ang batas ng pag-ibig, ang batas ng pagmamalasakit. At ito po yung katuturan ng batas, ng lahat ng utos ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng utos ay nasa konteksto ng tipan ni Yahweh sa kanyang bayan. Ako ang inyong Diyos at kayo ang aking bayan. Kaya nga ito'y relasyon ng pagmamahal. Kaya nga lahat ng ipinag-uutos ng Diyos, hindi para kitilin ang ating kalayaan. Hindi para lagyan tayo ng tanikala sa ating mga kamay, sa ating mga paa, sa ating mga puso, para limitahan ang ating pagkilos. Para saan po yung mga utos? Nais ng Diyos na hubugin tayo na mas maging mapagmahal. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig, tayong mga anak ng Diyos, nais niyang maging mga mapagmahal din. Kaya nga nung tinanong si Jesus sa Ebanghelyo, ano ang pinakamahalagang mga utos? Ano ang buod ng lahat ng mga utos ng Diyos? Simple lang po ang sagot ni Jesus. Pakinggan niyo, Israel. Mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa. Una, yung pagmamahal natin sa Diyos, yung pagmamahal po natin sa Diyos ay bukal ng lahat ng kakayahan nating magmahal. Bakit po natin kayang magmahal? Bakit po natin kayang magpatawad? Bakit natin kayang magbahagi? Kasi una tayong minahal ng Diyos. Kasi una tayong pinatawad ng Diyos. Kasi naranasan natin sa Diyos kung paano siya magbigay. Kaya ang Diyos hindi lang Diyos na mapagmahal. Ipinakilala niya ang kanyang sarili. Ang Diyos ay pag-ibig. Ito po yung unang paalala sa atin. Bakit una ang pagmamahal sa Diyos? Kasi lahat ng kakayahan nating magmahal, nagbubukal sa pag-ibig ng Diyos sa atin. May kakayahan tayong magmahal dahil una tayong minahal ng Diyos. May kakayahan tayong magpatawad kasi bilang mga makasalanan, naranasan natin na patawarin tayo, mahalin tayo sa kabila ng lahat. Mayroon tayong kakayahang magbahagi at magbigay kasi naranasan natin ang Diyos natin kung magbigay, hindi nagdadamot at hindi nagtitipid. Ang pagmamahal natin ay galing at hinuhubog ng pagmamahal natin sa Diyos. At maganda po yung sinabi ni Santa Clara ng Assisi. Sabi niya, we become what we love. Kung sino yung minamahal natin, nagiging kamukha natin. Kaya nga sinisikap nating mahalin ang Diyos. At sa pagmamahal natin sa Diyos, nagiging kamukha tayo ng Diyos. Nagiging kaamoy tayo ng Diyos. Nagiging kaboses tayo ng Diyos. Kasi tingnan po natin, kung yung sarili lang po nating kakayahan, ang aasahan natin sa pagmamahal, sa pagpapatawad, sa pagbabahagi, papalya po tayo. Magkukulang tayo.
Kasi tuwing aasahan lang natin yung kakayahan nating magmahal, nasasaktan din tayo. Napapagod din tayo. At kapag ka nasaktan tayo, ang likas sa atin, tapatan din ng mas masakit. Kapag napapagod tayo, umiinit ang ulo natin, naiirita tayo, nakakapagsalita tayo ng masakit. Nakakagawa tayo ng mga bagay na nakakasakit kahit na sa mga taong pinakamamahal natin. Kaya nga kung yung pagmamahal lang natin yung ating aasahan, papalya tayo. Kulang yung pagmamahal natin. Kapag yung ating kakayahan lang ang ating aasahan, mananaig yung galit, mananaig yung pagdadamot, mananaig yung pagkamakasarili. Kaya nga ang unang paalala sa atin, mahalin ang Diyos. Kapag nagkakasal po ako, natatakot po ako na pagharapin sa isa't isa yung kinakasal ko. Kasi yung unang kasal ko, sabi ko, humarap kayo sa isa't isa. Pagtingin nila sa isa't isa, hinimatay yung lalaki. Sabi ko, baka buong buhay nila tuwing magtitinginan, hihimatayin yung isa. Kaya pagkatapos nilang tingnan ng bawat isa, hinihiling ko rin na humarap sila sa altar. Tignan nila si Jesus. Kasi si Jesus yung nagtuturo sa atin kung paano magmahal. Si Jesus yung nagsasabi sa atin ng pagmamahal, pumapanaw sa sarili. Nagsasakripisyo para sa minamahal. Kaya nga yung pagmamahal natin sa Diyos, isinasaayos yung kakayahan nating magmahal. Kasi minsan naliligaw yung kakayahan nating magmahal, kaya minsan ang hiling natin, sana dalawa ang puso ko. Tama na yung isa. Kapag hahayaan natin na yung pusong yan, tuturuan ng Diyos kung paano magmahal. Pero ikalawa, tinuro sa atin ni Jesus, mahalin ang kapwa. Kasi yun namang pagmamahal sa kapwa, ang patunay ng pagmamahal natin sa Diyos. Napakadali daw kasing sabihing, mahal ko ang Diyos, kasi hindi natin nakikita. Kaya ang mahirap yung mahalin ng kapwa, kasi yan yung lagi nating nakikita. Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo. Tingin nyo po ba pwede siyang mahalin? Yung pagmamahal sa kapwa, ang patunay ng pagmamahal natin sa Diyos. Bakit? Tingnan niyo po uli yung katabi ninyo. Sino pong kamukha niya? Kamukha ng Diyos yan. Lahat tayo hinubog at nilikhang kamukha ng Diyos. Kaya nga yung pagmamahal sa kapwa ay patunay ng pagmamahal natin sa Diyos. Kaya nga sabi ni San Juan, ang sinumang hindi nagmamahal sa kapwa na nakikita ay hindi makapagmamahal sa Diyos na hindi nakikita. Ang sinumang nagsasabing mahal ko ang Diyos, pero namumuhi sa kapwa ay sinungaling. Ang pagmamahal sa kapwa, at ito yung sinisikap natin, ay patunay ng pagmamahal natin sa Diyos. Nagbabasa po ako minsan ng isang article at sabi po, ang bawat isa daw po sa atin mayroong tinatawag na love tank. Sigurado ko ang iniisip nyo ngayon, water tank. Wala tayong mga tubig, no? Sana po naligo pa rin kayo pagpunta nyo dito sa simbahan, no? Love tank. At ang mapagmahal daw po na tao ay laging masayang tao. Kahit na may pagdaanan siyang mahirap, kahit na magsakripisyo siya para sa minamahal niya, masaya pa rin siya. Kasi puno ng pagmamahal yung kanyang love tank.
Pero pansinin niyo po, kapag yung love tank ninyo, yung puso ninyo, kulang sa pagmamahal, lagi kayong galit, lagi kayong masungit, lagi kayong manggagamit. At ano po yung payo? Meron pong ilang payo para laging puno yung ating love tank. Una, keep in touch with God who is love. Keep in touch with God who is love. Sa panalangin, sa pakikinig sa salita ng Diyos, sa Eucharistia, sa mga sakramento, sa kumpisal, makipag-ugnayan tayo sa Diyos. Dahil siya yung magtuturo sa atin kung paano magmahal. Kasi sa panalangin, sa pagtitig natin sa Diyos, parang inihihinga sa atin ng Diyos yung hiwaga ng kanyang pagmamahal. At bubuksan naman natin ang ating sarili sa paghinga ng Diyos, sa pagtitig ng Diyos sa atin. Sabi po ni Mother Teresa, Saint Teresa of Calcutta, let no one ever come to you without living better and happier. Kapag ka po nababad tayo sa Diyos, kapag ka po tayo'y nababad sa Diyos, maipapadama natin yung kanyang pagmamahal. Ang sino mang lalapit sa atin, mararamdaman yung liwanag, yung init ng pag-ibig ng Diyos. Ikalawa, always make the loving choice. Maraming pagkakataon ko na po itong binanggit na kapag magpapasya po tayo, ang batayang tanong lagi, what is the most loving thing to do? Ano ba ang mungkahi ng pag-ibig? Ikatlo, forgive. Magpatawad. Ito marahil yung pinakamahirap na tungkulin ng pag-ibig. Pero si Jesus mismo ang nagsabi, ano yung unang-unang sukatan na kamukha tayo ng Diyos? Kapag katulad ng Diyos, tayo ay mahabagin. Kapag katulad ng Diyos, tayo ay nagpapatawad. Ikaapat, give unconditionally. Lagi ko pong naririnig, lalo na po sa mga magkasintahan, pag nagpapayo sila sa isa't isa, sasabihin, kapag nagmamahal ka, magtira ka ng kahit kaunti sa iyong sarili. Ano ba yung pag-ibig? Barya-barya? Hindi yan yung tinuro ni Jesus. Ang tinuro ni Jesus, kapag nagmamahal, ibinubuhos ang sarili. Give until it hurts. Give until it no longer hurts. Because you have become used to giving. Nasanay ka na at naging buhay mo na ang pagbibigay. At huli, give unconditionally, but also receive unconditionally. Lagi po kasi nating sinasabing, it is better to give than to receive. Alam niyo po sa totoo, mas madaling magbigay. Kasi pag nagbibigay ka, ikaw yung magpapasya. Mas mahirap yung tumanggap ng may pagmamahal. Kasi maraming pagkakataon pag tumatanggap tayo, ang ginagamit nating sukatan, yung kakayahan nating magbigay. Kaya maraming pagkakataon, ayaw ko niyan. Pero tinuruan tayo ni Jesus, ang tunay na pagmamahal, tinatanggap kung ano man yung kayang ibibigay ng taong minamahal. Receive unconditionally. Kaya nga si Jesus, kahit yung kayang ibigay ng mga alagad niya, yung pagmamahal na pagtataksilan pala sa isang araw, iiwan pala sa isang araw, tatalikuran pala sa isang araw,
pero tinanggap pa rin niya. Receive unconditionally. Tinanggap ni Jesus kahit na kulang, kahit na sablay ang pagmamahal ng mga alagad. Ito po yung mga hinihiling sa atin para punuin natin yung ating love tank. Para po mabuhay tayo ng masaya. Sapagkat totoo, love is the answer. Love is all that matters. Let us always choose to love. Let us always choose what is the most loving thing to do. Lagi nating piliin kung ano ang mungkahin ng pag-ibig. Sapagkat kapag yan ang pinili natin, pinipili natin si Jesus.